Kaugnay sa dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at sa inaasahang La Nina, makakapanayam natin live si Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa iyo, Benison. Yes, good morning po, Ma'am Susan. Sa ngayon po, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor. As of 3 in the morning, yung isang LPA na kahapon pa natin minomonitor, nasa may Patnanungan, Quezon po ang sentro. Samantala, yung isa naman ay nabuo po kaninang alas 2 ng madaling araw at nasa may West Philippine Sea at nasa layong 200 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan kaninang madaling araw. So yung nasa may Quezon, hindi na po inaasahan na magiging isang bagyo at posibleng malusaw na rin within 24 hours habang yung isa naman po may katamtaman na tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo naman pero inaasahan din po na palayo rin ito ng ating kalupaan at lalabas din ng PAR bukas. Opo. So, Benison, saan lugar nagpapaulan ngayon itong dalawang LPA? Basically po, the entire Luzon, may effect po itong dalawang low pressure areas na monitor natin. And at the same time, dito sa may parteng ibabang bahagi po ng Mimaropa, plus malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula in Northern Mindanao, may epekto naman po doon nung hanging habagat naman or southwest monsoon. So yung mga nature ng pag-ulan po natin, iba-iba for different areas. Kagaya na lamang dito sa may Metro Manila, Central Luzon and Calabarzon for now, medyo maaraw pa naman po, gayon din sa may Bicol region, pero aasahan yung mataas na tsansa ng ulan mamayang hapon hanggang gabi, habang dito naman sa norte, sa may Mimaropa, and then sa may Western Visayas, ngayong umaga pa lamang may mga pag-ulan na po. So yun sa sinabi mo kanina, yung dalawang LPA, yung isa walang pag-tsansa na maging bagyo, pero yung isa pwede. Yes, yung nasa may kaliwang bahagi po ng bansa natin, nasa West Philippine Sea, yun po yung mas mataas ang chance na magiging bagyo. Benison, paliwanag mo nga, ano ba yung ibig sabihin ng short-lived La Nina na posible daw sa susunod na buwan? Ano ba yung mga dapat natin paghandaan dyan? Yes po, ang criteria natin for yung pagkakaroon po ng La Nina conditions is kapag may kainitan yung dagat sa paligid po ng ating bansa. Kapag medyo mainit po yung ating sea surface temperature sa paligid, mas mataas yung formation ng mga clouds. So kapag meron tayong short-lived La Nina na tinatawag, meron tayong ilang mga buwan po na magkakaroon ng medyo may kataasan tsansa ng mga pag-ulan kahit matapos na po yung rainy season. Ngayong araw na ito, may nakataas ba tayong thunderstorm advisory, Benison? Kung dito po sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, wala naman po. Pero meron tayong mga rainfall advisories over Cagayan Valley, tapos northern parts po ng Cordillera Region, and malaking bahagi ng Mimaropa. Okay, maraming salamat. Benison Estareja, weather specialist mula po sa Pag-asa. Salamat po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.